Hello mga manay! Welcome sa ating kusina, and for today's video, samahan niyo ako dahil mag-share tayo paano ba magluto at magtanggal ng laman sa bangus. Siyempre nakita niyo naman, di ba? Rellenong bangus ngayon ang ating recipe, kaya naman dito ituturo ko sa inyo kung paano yung tamang pagtanggal ng ating laman sa bangus para hindi po mabutas at masira. At hindi lang yan, recipe na talaga namang panghandaan at pwedeng-pwede mong pagkakitaan. Kaya wag na natin patagalin. Tara na at atin ang umpisahan. So bali dito meron na tayong nalinisan at natanggalan ng laman na bangus. So nilagay ko lang to sa ref kasi kaninang umaga ko to binili sa palengke. So yan, natanggalan na. So natanggalan na rin ng bituka. So ang gagawin natin, nagtira ako ng isa. Para ito ay ipapakita ko sa inyo kung paano tatanggalin itong kanyang pinakalaman, maiwan yung balat. So, unang-una, kailangan ninyo ng ganito, yung parang pang-scraper ng cake. Kasi kailangan na humagod hanggang loob, paikot, at matanggal natin ng maayos na hindi kailangan mapupunit o mabubutas itong kanyang balat. Pero kailangan kakaliskisan muna natin. Ngayon, pagkatapos natin makaliskisan, malinisan, ayan. So, babaliin natin to, yung kanyang ulo. Para masuksok natin. Then, gamit ito, tinuturo ko sa inyo to para matuto kayo dahil pagdating ng December, mga manay, dahan-dahan na ang pagsuksok. Ayan, nakikita nyo naman yan eh. Ayan. So, kailangan hindi mabubutas. Huwag kayong magmadali para ma-relax din. Paikot lang po. So, etong way na to kasi, lalo na pag December, marami nagpapaganito sa palengke. Kaso nga lang, may bayad na. Then, yung kabila din. May bayad na. Minsan, sige nila 20 o 15. So, ganyan. May kita nyo naman to, yung marka na yan. So, kailangan kakapain nyo na hindi tatagos. Hanggang sa pinakadulo. Yan, pinakadulo. Then, dito rin sa pinakabatok niya. Yan. Tapos, dito sa pinakatiyan. So, kung tayo, marunong tayong magganito, makakatipid tayo kahit paano. So, tanggalin natin yung mga nakaharang na yan. Kasi sayang din. Lalo na kapag December po, sobrang dami nagpapaganito. Halos hindi na maasikaso. So, pag nagmamadali ka, wala na. Parang gusto mo na lang umalis. Then dito, wag niyong isusuksok sa may pinaka palikpik niya kasi may buto dyan. So, iiwasan niyo yun. Ayan, nakita niyo, tumagos din naman hanggang baba, di ba? Dahan-dahan. So, kailangan yung makapa na matatanggal nyo ng buo. Yan o. Ganon din po dito sa may part ng batok. Yan. Then, yung pinakagitna na. Iwasan nyo tong pinaka-palikpik niya. Tapos, hahagurin nyo yun o. Diba? Hahagurin hanggang sa umabot sa pinaka baba. Then, ito pong gagawin natin ay puputulin natin. Itong pinakabuntot. Ayan. So, pag narinig yung lumagutok na, so, pwede na natin yan pigain. So, pigain nyo lang. At, yan na. Diba? Nakuha na natin yung laman. Pwede na natin tanggalin yung laman loob. Para mas malinis ng maigi. So, ganyan lang po yung paghihiwalay ng laman sa ating bangus. Then, lilinisan natin to. Ngayon, tapos na natin malinisan itong ating bangus, pati yung laman. So, ang gagawin natin, itong pinakabalat niya, hindi natin yan i-steam. Etong laman lang ang i-steam natin. So, nakapagpakulo na tayo ng tubig, then ilalagay natin to doon.
So, yan. Kumukulo na to. At ilagay natin dahan-dahan. So, walang timpla yung ating laman, ha. I-steam lang natin yan dyan. Mga at least 20 to 25 minutes. Para lumambot po, mahimay natin. Kasi tatanggalan natin yan ng tinik. Yan. So, takpan natin. Then, balikan natin mamaya. Ngayon, habang nag-i-steam tayo ng ating bangus, so, itong kanyang pinaka magiging balot niya, no? So, itong kanyang pinakabalat, pinutulan ko ng buntot dahil medyo mahaba. Tapos, ito ay ating titimplahan para may lasa pati yung kanyang balat. So, kailangan natin, meron tayo ritong paminta. Then, maglalagay tayo ng soy sauce. Pwede rin kayo maglagay ng liquid seasoning. Depende na yun sa inyo, sa panlasa na gusto nyo. At meron tayong kalamansi. Kalamansi juice, pwede rin po ang lemon. Then, lamasin natin. So, para kumapit din po yung laman. At, ilagay nyo to sa chiller para po hindi rin dapuan ng langaw at the same time, hindi rin siya mapanis. Yan. So, imamassage lang natin ng ganyan. Dahan-dahan para hindi humiwalay yung ulo. Then, pwede na natin tong iset aside muna, itabi, ilagay sa chiller. So, i-check naman natin yung in-steam natin na bangus. So, dahil ito ay okay na, after 20 minutes, so 20 minutes lang mga manay, basta wala na nakikitang dugo-dugo, pwede na yan. Hanguin natin. So, normal na madudurog yan, kasi yan ay ating hihimayin mamaya. So, mag-ingat dahil yan ay sobrang init talaga. Then, wag yung himayin ng mainit pa dahil may tendency na kayo ay mapaso. Bali ito, papalamigin muna natin bago natin to hihimayin. Ngayon, malamig na tong ating bangus na in-steam. So, pwede na natin yan himayin. Tatanggalin natin yung mga tinik. Siguro naman marunong na kayo maghimay mga manay, ha. So, kailangan maigi talaga na siguraduhin na natanggal natin lahat, ha. Para pag kumain tayo nito, tuloy-tuloy ang nguya natin. Siyempre, hindi masarap kumain kapag merong tinik tayong sumasabit, diba, sa lalamunan. So, tanggalin natin yan. So, napakagandang negosyo to mga manay, lalo na kapag palapit ang Pasko, bagong taon, diba? Ito yung mga kalimitan na hindi nawawala sa ating hapagkainan. So, tanggalin ko lang lahat yan. Ganyan lang kadali. Ulit-ulitin nyo lang hanggang sa lahat po ay ma-sure natin na wala na tayong tinik na nakikita. Bali, dito nakapagpainit na ako ng ating pan. Maglalagay ako ng oil. Konting oil lang. Then, magigisa tayo ng bawang. So, bali dito mga manay, maglalagay ako rito ng baboy, ha. So, yun naman po ay pandagdag palaman. Ngayon, kung hindi kayo kumakain ng baboy, pwede nyo naman palitan ng chicken or kung ayaw nyo, iwag na lang. Damihan nyo na lang po ng gulay para puro isda, laman ng bangus yung inyong malalasahan. So, dahil gusto natin espesyal, lalagyan natin ng pork. Then, sundan ko ng sibuyas. Pwede kayong gumamit ng sibuyas na puti. Then, ilalagay ko na lang sa screen yung bawat sukat ng aking ginagamit na mga sangkap para pwede nyong sundan. Tapos, ilistay nyo na lang. Meron din naman tayo sa description box ng kompletong ingredients para makuha ninyo ng tama yung ating mga ginamit na sangkap. Pero yung procedure kailangan panoorin nyo po para makuha nyo ng tama. So, palalabasin lang natin yung aroma ng sibuyas para talagang mabangong-mabango at kumapit dun sa ating karne. So, paglanta na yung ating sibuyas, ilagay na natin yung ating giniling na baboy. So, bali ito po ay kalahating kilo. Again, ito ay optional, ha. Kung hindi kayo kumakain ng pork, huwag lalagyan.
So, haluin ko ng maigi para masangkot siya. Lagyan muna natin ng pampalasa. Maglalagay tayo ng patis, konti lang. Then, susundan natin ng pamintang pino. Saka natin haluin. Para mayroon na pong lasa yung ating pork. So, ginawa ko ng 4 para may stock kami. Kasi yung aking unang ginawang video nito, isa lang yung ginawa ko eh. Kaya nangyari, nung tikiman time na, bawas na. Kinain na po ng mga kasama ko sa bahay. So, halu-haluin lang natin. Then, hayaan muna natin yan para maluto ng maigi yung ating pork. So, takpan muna natin para mas maluto. Dahil ito lang namang pork yung ating totally nalulutuin ng maigi. So, ito na nga mga manay. Hindi halatang muntik ng masunog yung ating karne. Pero ganito rin yung gusto ko, yung nagtutusta-tusta. So, kapag okay na yan, maglalagay tayo dito ng ating red bell pepper. Buti na check ko kagad kung hindi talagang sunog. Hihinaan natin yung apoy. Then, maglalagay na tayo dito ng ating bangus. Ito yun. Yung ating milk fish. Aapaw yata. So, lagyan na natin yan lahat. Then, maglalagay tayo ng pampalasa. Maglalagay ako ng 2 pakete ng oyster sauce or pwede kayong maglagay ng mga pampalasa na nais ninyo, ha? Kayo po ang masusunod sa pampalasa kasi hindi tayo pare-parehas ng gustong timpla. So, mas mainam na kung ano yung nakasanayan ninyong gamitin, yun na lang po yung itry ninyo. Pwede kayo maglagay ng liquid seasoning, mga granules. So, dahil itong ating bangus, luto naman na yan. So, hindi na ito kailangan pang patagalin ng pagluluto. Haluin ko lang para magpantay yung sahog. So, pag nahalo na natin ng maigi, pwede na natin patayin yung... So, pag nahalo na po natin ng maigi, pwede na natin patayin yung kalan, yung apoy. Kasi maglalagay tayo dito ng egg, ng harina, para kumapit. So, para mabuo. Bali, maglalagay tayo dito ng, ito po ay parsley. Optional to, ito mga manay, ha. Then, yung ating carrots. Patayin ko na yung kalan. Para malutong-lutong tong gulay. Halu-haluin lang natin. Then, yung ating green peas pala. Itong green peas, optional din po yan. Yung nasa lata na yung ginamit ko. Para malambot. Pero hindi lahat kumakain yan, kaya kahit wala naman yan, pwede. Ayan, nahalo na natin. So, palamigin ko lang po ng bahagya. Magre-ready lang ako ng egg na ilalagay natin dito. Ngayon, okay na tong ating niluto. Hindi na siya ganun kainit para maluto ng tuluyan yung egg na ilalagay natin. So, bago yon, maglalagay tayo ng cornstarch. Ito po yung nakakatulong para magbuo-buo yan. Hindi siya yung pag hiniwa natin ay maghiwa-hiwalay. Yan. Sarap na ng lasa, tinikman ko. Then, 4 na pirasong large size ng itlog. So, dahil 4 yung bangus natin, 4 na itlog din yung gagamitin natin. Then, hahaluin po natin para ma-absorb ng ating meat o itong ating niluto yung ilagay natin na cornstarch at egg. Para kapag hihiwain natin, pag naprito, hindi naghihiwa-hiwalay yung laman.
Then, pwede na tayong magpalaman sa ating bangus na tinimplahan kanina. Ngayon, ready na tayo para maglagay ng ating palaman. Ayan, malamig na. Then, ito yung ating binabad kanina na bangus. So, hindi na natin gagamitin yung pinagbabaran. Kasi may lasa na to. Then, kakailanganin din natin ng stick, mga manay. Huwag kakalimutan. So, ito, nakakatulong to para hindi kumembot yung ating bangus. So, una natin gagawin, maglalagay tayo ng palaman sa loob. So, gamit yung kutsara or kung kakamayin nyo, mas mainam naman. Basta naka-plastic gloves na lang kayo ng ganito para po hindi masagwan tignan, lalo na kung pangkain. At syempre, lalo na kung pambenta natin. So, bubusugin natin to. Kailangan yung busog na busog siya. Pero kailangan tatansyahin nyo rin na may matira naman dun sa iba. Napaka-special nito mga manay. Tapos tutulak nyo lang. Yung timpla nito mga manay, para rin siyang imbutido. So ito nga lang, nilalagay natin sa bangus. Yan, pakainin natin ng pakainin. Siyempre, wag natin sayangin yung mga nalalaglag na yan. Tapos, itutulak niya po. Dahan-dahan, para hindi siya magkakameron ng hangin dito sa may bandang puwet or buntot. Para siksik yung ilalagay natin. Then, lalagyan ulit natin. So, yan. Busog na. At dahil busog na siya, babalik natin yung kanyang ulo. So, ganito yung magiging itsura ng ating rellenong bangus. Kita ba? So, kung wala siyang stick, mapapansin nyo, di ba? Gumikendeng-kendeng yung ating bangus. So, ang tulong ng ating stick na pinakita ko, ayan, tutusok niya yan mula dun sa bibig niya. Padaanin niyo sa bibig. Gamit kayo ng mga pang banana cue stick. Then, sasagad nyo hanggang dito sa kanyang buntot. Yan. So, walang galawan. Kailangan ilagay nyo sa gitna ha, para naman maganda yung pagkakaayos natin ng ating rellenong bangus. Then, set aside na muna natin to. Ayan, tapos na po ako maglagay ng palaman sa ating bangus. So, 4 na pirasong bangus to na rellenong bangus mga manay. Bali, magpiprito lang ako ng isa pang ulam namin. Tapos yung 3, pang stock na namin yan. So, ang gagawin nyo, paghahaluin nyo lang po ang half cup ng harina, then half cup ng cornstarch. So, nakakatulong to para malutong yung labas ng ating rellenong bangus. So, kuha lang ako ng isa. Maganda to iprito ng, ang tawag dito, napalamig nyo na talaga sa freezer. Para asin matigas-tigas siya kahit papano. Pero dahil gutom na talaga kami. At ito yung kanilang inaabangan. Ayan. So, magluluto ako ng 1 piraso. Lagyan nyo lang ng ganyan. Yan lang mga manay, pati yung ulo niya para malutong. Para hindi rin matalamsik kasi matalamsik to. Then, tatanggalin nyo yung mga sobrang harina. So, yan. Tanggalin yung mga sobrang harina para hindi naman sobrang pangit kapag makapal yung harinang nakabalot. Then, pwede na natin itong isalang dun sa ating mainit na mantika. So, dadahan-dahanin ko lang yung paglagay mga manay. Dahil mahirap nang matalsikan. Kapag may harina, hindi matalamsik yung bangus. Kaya mas mainam talaga na may harina yung inyong gagawin.
So, lutuin lang natin yan ng mga ilang minuto dahil luto naman na yung palaman ng ating bangus. So, dahan-dahan na natin baligtarin para hindi naman masunog yung kabila. Diba? Ang ganda. So, meron na kayong idea mga manay, kaya sa nag-request nito, sana matry mo to ma'am ha, itong request mong rellenong bangus. So, pwede na natin hanguin, kahit na nag-iingay pa yan, dahil luto na yung nasa loob niyan, at malutong na rin yung labas ng ating bangus. Napakaganda ng pagkakaluto natin, oh. Kita nyo yan mga manay. As in, saktong-sakto yung pagka-golden brown niya. Pwedeng-pwede nyo na itong panghanap buhay. So, papalamigin lang natin bahagya bago natin hiwain dahil gustong-gusto ko na talagang tikman. Ito na po ang ating homemade rellenong bangus. Na-slice ko na mga manay para hindi na masyadong matagal yung ating video. At ipapakita ko sa inyo yung loob niya. Ayan, oh. So, kitang-kita nyo yung pagkasiksik ng laman mula sa kabila. So, tinanggalan ko na ng stick yan mga manay. Kaya mapansin nyo may butas sa gitna. Ayan. So, pwedeng-pwede nyong pagkakitaan at pwedeng-pwede nyong panghandaan. So, ayan. Magkita-kita po ulit tayo sa susunod. Sana po ay matry nyo tong aking homemade rellenong bangus. Muli ako po ang inyong madiskarteng nanay at abangan pang mga susunod natin na recipe na pwedeng panghandaan at pwedeng-pwede mong pagkakitaan. So, paalam!